Ay, ay, mata na ko. Mata na ko mga idol. Ay, yung biyahe na sa ko. Pindot sa kong tubig eh. Ano yung mga idol? Oh, head out the ray, oh. No kayo? Yeah. Parkingan na ko. Ano yung mga idol? Ako i-share ninyo. Akong nakakatunan sa i-share sa akong 5'9". Sa akong suot nga 5'9". Si shout out kay BB Girl Rio Ibanez. Mga Tagalog, mas kuan man ang mga Tagalog mga idol. Hindi kasagaran sa mga Tagalog, di sila kasabot og Bisaya. Oo. Mostly sa mga Bisaya makamao mag-Tagalog. Uning mag-Tagalog lang sa ko para makasabot sa dang ako mga followers nga taga Manila. Magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Ano pala, dito ako nag-head out para pagising ko. Minsan ginigising ako ng mga pasahero dito mga idol. Oo. Ito yung motor ko, parkingan. Yan, ito kasama ko sa pamumuhay ko araw-araw. Yan, alam nyo, ito ako matutulog. Pagising ko sa umaga, dapat unahin natin, hindi ganito, hindi cellphone. Ano muna, mag-pray tayo. Hingi tayo ng pasasalamat sa Panginoon kasi binigyan tayo ng bagong araw, bagong gising, magandang umaga. Pray tayo, safety tayo lahat, pati pamilya natin, binigyan tayo ng magandang pangangatawan, saka bigyan tayo ng open heart tayo palagi, hindi tayo nagagalit sa kapwa. Saka mag-pray tayo palagi mga idol before tayo matulog. Pwede nga sa lahat ng oras mag-pray tayo, hingi tayo sa Panginoon ng anong kasalanan natin, kapatawaran, at hingi tayo ng magpapasalamat tayo kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Yun ang importante mga idol. Sa ngayon, hingi ako ng pasasalamat sa Panginoon kasi binigyan ako ng panibagong araw na naman, pagising ko. Yan, salamat ako sa Kanya na kahit dito ako natutulog sa yan, walang bubong, walang open place lang. Safety pa rin ako, parang ginagayaran ako sa Panginoon natin. Importante talaga mag-pray bago matulog mga idol. Tsaka sa pagising, magpapasalamat ka na nakagising ka pa. Kasi ang buhay natin, ang God lang ang may-ari nito. Oo, wala tayong magawa. Anytime kukunin niya tayo, palabasin yung kaluluwa natin sa katawan natin. Wala tayong magagawa dyan. Oo, dapat mag-pray tayo. Hilingin natin kung anong kailangan natin para sa pamilya natin. Ang Diyos, andyan lang yan mga idol. Hindi, andyan lang yan sa paligid mo. Kulang lang dyan, mag-pray ka, humingi ka sa Kanya, walang imposible, lalaban ka. Yan, may pasahero na ako. Biyahe mo na ako mga idol. Sakay ka te? Asa ka? Sige na. Sige. Babay mo na, babay. Pasahero na ako. Idol, nahatod na akong pasahero ha. Muna yung akong yun ang i-share ko sa inyo mga lods. The best weapon ko talaga is a prayer in the God. Diba? Marketokop. Ito yun si Marketokop mga lods. Yung vlogger na pinakamalakas. Maraming bayot to mga idol. Wala, bayot ka karon. Chicks pala. Chicks pala sa'yo idol. Bayot.
Six yung gusto mo? Ayun. Ano yung paborito mo? Nabayot? Oh, ganun mga idol ha. The best weapon ko, number 1 is a prayer. Itagad. At isa pa may i-share ako sa inyo mga idol. Pag nasa puso nyo si Jesus, si Lord, hindi kayo matintal sa anumang mga bagay, sa bisyo, sa mga babae. Ako nga, itagal ko na dito sa city. Malayo yung asawa ko. Hindi ako nagpatintal ng mga dyan, mga babae. Hindi ako natintal sa mga bisyo mga idol. Kasi lagi akong nag-pray. Laging open heart ako. Malambot ang puso ko para sa pamilya ko. Sila lang iniisip ko. Oo. Pag nasa puso mo si Jesus, si God, hindi ka madaling matintal sa anumang masamang bagay mga idol. Totoo yan. Pakinggan nyo ito. Yan, makikita. When we do not pray, we lack the patience, love, and humility that come from being in God's presence. We become quicker to anger, slower to forgive, and more easily offended. But when we spend time in prayer, God softens our hearts. He gives us the grace to love others the way He loves us. Tama yan. Tama yung narinig nyo. Ganun talaga ka-powerful ang prayer sa ating Panginoon. Dapat anytime unahin natin siya. Maliit lang na bagay yan. Mga 10 minutes, 15 minutes siguro. Hindi naman siguro nakabawas sa time natin yan sa pag-pray lang. Oo, dapat hindi naman mabigat yan, hindi yan pinapasan. Isa puso mo lang. Saka mga idol, huwag nating kalimutan na be humble lang palagi. Kahit meron ka, kahit mayaman ka na, marami ka ng pera, makapangyarihan ka na, huwag mong ibahin, huwag mong palitan yung ugali mo kung saan ka nanggaling. Yun lang. Oo. Kasi may mga friend ako dati, nakikilala ko, ayun, mayayaman na. Nag-iba sila. Oo, dahil sa pera. Huwag magpasilaw sa pera. Ayan. Advice ko na rin sa kanila. Para naman sa kanila to hindi naman para sa atin. Huwag magpasilaw sa pera. Medyo concerned din ako sa kanila kasi naging kaibigan ko sila dati nung wala pa sila. Oo. Kahit ako, magkapera ako, marami akong pera. Minsan, makaluglog ako sa buhay. Hindi ako mayabang na tao, hindi ko pinagyayabang. Be humble pa rin ako. Pinakita ko pa rin sa ibang tao na sa mga kaibigan ko na walang-wala ako. Ganun talaga ako, kasimpleng tao mga idol. Kasi, magkwento ko sa inyo talaga yung buhay ko. Dati kasi, yung bahay ng mama ko, dito sa Cebu, parang bahay ampunan yan. Oo, may asawa na ako noon, may mga anak na ako. Doon po yung mama ko. Walang nagawa yung mama ko tsaka yung asawa ko na may pinatira ko na 4 na kaibigan ko tsaka kasama ko sa trabaho. Kasi naawa ako. Kasi alam ko na wala silang matirhan sa time na yon. Kaya kinupkop ko sila, pinatira ko sila sa bahay. Oo, naawa ko sa kanila. Yung dalawang kasama ko dati, doon kasi ako sa lugar ng asawa ko sa South. Doon ako natutong maggawa ng tinapay, mag-baker. Oo. Kasi mura lang ang sahod doon. Yun, pinag-usapan ko yung asawa ko na mag-apply ako dito sa Cebu kasi medyo malalaki ang sahod dito. Yan, pumayag naman. Tapos pinangakuan ko yung mga kaibigan ko na pag nakapasok ako sa Cebu, dadalhin ko kayo, pa-applyin ko kayo sa pinapasukan ko sa Cebu. Yung mga baker na kaibigan ko yun dati. Yun, nangyari talaga yun mga idol. Ginawa ko yun. Nakapasok ako sa Arbis, tsaka pina-apply ko yung doon sa stopover sa probinsya kasi mura lang yung sahod doon. Problema lang sa kanila, wala silang matutuluyan dito. Kaya kinupkup ko sila. Doon ko sa bahay pinatira. Sinama pa yung mga
syuta nila doon sa bahay. Walang problema sa akin yan, hindi ako nagagalit. Masaya ako, nakakatulong ako ng kapwa mga idol. Oo, talaga. Meron pa nga nakilala ko doon na kasama ko na taga Mindanao, payat, si Fidel. Yun, wala siyang matirhan, kawawa yun. Walang makain. Pinatira ko rin sa bahay, basta 4 yung dinala ko sa bahay. Andun pa rin yung asawa ko. Hindi nagalit ang asawa sa akin kasi alam ng asawa ko na hindi masama yung ginawa ko. Nakatulong ako sa kapwa. Todo suporte sa akin ng asawa ko yan. Kaya love na love ko yan, si Bernadette. Oo. Yan talaga ugali ko mga idol. Huwag tayo magpasilaw sa pera kasi kahit gaano ka pa kayaman dyan, gaano ka pa makapangyarihan dahil sa pera, hindi yan sa pag-pray kay God. No. Yung God lang natin ang natin, yung sambahin natin. Saka wag tayo mag-iba ng ugali pag imaman tayo. Mabuti nga tutulong tayo sa mga nangangailangan. Oo, para masaya yung Panginoon na tutulong tayo sa kapwa mga idol. Yan lang, share yung blessings nyo. Huwag kayong madamot sa kapwa nyo kasi magagalit ang Panginoon dyan. Kayo, sanay na ako na pinagsalita na ako na masakit. Oo, dati pa sanay na ako niyan, matibay ito. Pero ang binabalik ko sa kanila, nagpray lang ako sana maging mabuti na sila sa pagdating ng panahon. Nuktukan nila ba yung ginawa nila sa akin, kung tama ba yun o mali, kasi wala akong ginawa na masama sa kanila. Yan, pinagpray ko lang yan. Para akong pader na matigas, hindi ako babasag kahit sinong bumangga sa akin, kasi nagpray ako palagi kay God. Yan, thank you. Ingat kayo lahat mga idol. Yan ang napulot ko na aral mga idol. Salamat sa inyo. God bless ulit.